gutom na ako. Ay naku, tamad na tamad si Akesh. So, we have spaghetti. We also have Jollibee Chicken Joy, 6 pieces. Just for me talaga. And then we have 3 gravies. And then 1 Jolly hot dog. And then Coke Float, isang rice. Kasi naman pa ako. Anyway, so talaga akong matultalan. I don't even know what to say. I'm just trying this vlog thing. Alay mo naman. Diba? We have to try things para malaman natin if mag-work. Kung hindi, edi iba na lang. Now, isa sa reason kung bakit bumili din ako. Naisip ko, why not? Libre ko naman yung sarili ko, diba? Actually, story. Meron akong crush. Yung crush ko taga Pampanga. Nakilala ko siya. Well, nakita ko siya sa work, sa office. Kaso, agent siya. Ako kasi, TL na ako nun. So, suyap-suyap lang ako. Tsaka, kasi napaka-mysterious niya, chinito. Alam mo yung parang suplado yung vibes. Nagagapuan talaga ako sa kanya. Actually, hindi ko nakita yung nagka-crush ako sa kanya without even seeing his full face. Kasi naka-face mask siya. Parang at that time, pandemic pa ata yun. So, pero, mems, yung vibes niya kasi, nakuha yung attention ko. Tangos ng ilong. Pero, mukhang bata. Akala ko nga, 21 lang siya nun. Hindi. Lagi ako. Naku, mems girls. Kada nakikita ko siya, nahihiya talaga ako, like, pagkakasalubong. Tiklop talaga ako. Like, usually naman, pag nagkakakrush ako, hindi ako nahihiya eh. For ganun, nanghiya talaga ako. Tapos, sinasarili ko yung pagsiselos ko. Kasi, mensch, kasama siyang mga ka-work, ka-teammate niya. Mga babae. Tapos, ang alam ko, meron din na parang dinulong sa kanya, naka-teammate niya. Kasi ako lang, wala lang. Selos. May one time nga na nagkasabay kami sa elevator. Kilig talaga ako. Habang siya, walang kamalay-malay. Well, at that time, taga Makati siya. Kasi sa Makati yung work namin. So, nung nag-resign siya, bumalik siya ng Pampanga. Kung saan nandun yung family niya. Ngayon, ito si Akla, nung birthday ko, nagkalakas ng loob eh. In-add ko siya sa Facebook. In-accept.
Tapos nagla-like siya. Nagka-heart siya. My day ko, kilig si Akla. Then one day, chinat ko. Aggressive yan. Chinat ko siya. Wala. Tinawag ko lang sa pangalan niya. First name and last name. Reply niya ako. Ano po yun? Ano po yun, ate? Shit. Ay, ate ba yun? O TL? I forgot. Te. Feel ko ang tanda-tanda ko. Ayun. Nag-chat kami. Alam mo yung ano, in a deep level, nagka-kilalan kami. But, through chat lang, messenger lang. Tapos, ako kasi expressive ako. Sinabi ko talaga sa kanya kung gaano ko siya ka-crush din. Kaya niyo ba yun? I am pretty sure not everyone would understand that. Kasi hindi naman ganun lahat, diba? You should respect that. Kaya nasabi kong malandi talaga ako. Pero, definitely na bad person na tayo. At may mga ano lang talaga tayo na kanya-kanya tayo ano way to express love, diba? Ako naman, malandi lang ako sa taong gusto ko. Kasi nga ngayon 8 years akong single, diba? Ang mahirap yung mga nagugustuhan ko hindi naman hindi naman ako completely nagugustuhan. Like at first, excitement nandoon. Kaso, pag tumagal-tagal, hindi na same page. Parang nawawala na yung excitement. Ending, lagi ako nasasaktan. Kasi nga, bigay-bigay talaga. Alam mo yung kala mo, jowa. But I think ay naiintindihan ko. Like ako talaga, masabi ko, ulila ako sa pagmamahal. Kasi nga, hanap-hanap ko yung klase ng pagmamahal na hindi ko nakuha sa family na meron ako. Pero hindi naman kasi lahat binibigayaan ng masayang pamilya, pagmamahal ng pamilya, di ba? So, kaya siguro ako, since alam ko yung feeling na hindi ka pinahahalagahan, parang ako, parang yun yung binibigay ko sa iba. Pag ganito, nahihirapan ako i-explain sa sarili ko. Sa punto na parang feel ko na nag-chat kami, parang the way yung conversation namin, parang feel ko vibes kami, like same mindset, wavelength, ganun ba?
Tsaka Aris siya. Aris din ako. Hindi. Fire. Kaso, si Crush, hindi talaga siya ready sa commitment. Meron siyang, commitment issue. And, disclaimer naman yun. And, he is very, clear about it. Na hindi talaga siya ready sa mga relationship. And, the emotional needs na kakailanganin ng partner niya. I think kung hindi niya kaya ibigay. At some point, ibigay niya pero hindi consistent. Like, may mga times na hindi mo talaga siya naiintindihan. Eh ako, actually, dun ko na-realize na kung parang, umpisa kasi super parang, wow, grabe, ganito pala yung feeling na pinipili ka, pinapahalagahan ka, chine-check ka, alam mo yun? Kasi umawag kami sa ganun like hindi, alam mo yung naging disclaimer na walang relationship, pero yung namin, naging setup namin is parang pang jowa. Kailangan mag-update, alam mo yun, if merong hindi nagustuhan sa words, sasabihin. Kasi meron kami ugali na bigla-bigla na lang hindi mag-reply or alam mo yun, walang mood mag-reply. Mahirap yun, hindi naman kami nagkikita, diba? So, gano'n. So, parang nangyari, parang naging situationship na hindi nagkikita, chat lang. So, umabot sa punto na naging, alam mo yung may parang breakup na nangyari, pero wala namang kami. Alam mo, pero ganun yung feeling. Stop na ba natin ito? Ganyan. Eh ako, syempre, nakash kasi ako na, try natin, ayusin, ganyan. So, try na naman, like, he is willing to try. Alam mo yun? Ano pa paisip pa mo ba? I think just ang sumipit nagtatry siya. Hindi naman naguguluhan actually. Kaya, I feel like doon nag-start yung hope ko na baka, doon ako simulang umasa na supposedly happy crush lang dapat. So, since super, as naging super, attached na nga ako sa kanya. Pag-dis lang kasi ako talagang, yung heart ko napaka-soft, napaka-lupok. Pagdating sa tao, kaya, pag gusto ko, kasi pag hindi ko gusto, siya maluso sa akin. Nahihirapan din ako. So, umabot sa punto na ako. Nagpa-grab deliver talaga ako sa Pampanga. Chicken Joy. Ganito. Ito. Including family na. Pero at the time, hindi naman ako nagsisisi sa mga nagawa ko na naibigay ko. Kasi, ganun ako proactive ako at the time. Gusto ko magbigay. Yun lang. Gusto ko mapasaya yung tao. So, never akong nagsisi. Sa lahat ng tao nagustuhan ko, nagpinakay ko ng gano'n over. Pero ang ending is
mistakes, decision na hindi naman tamang decision. Pero, kasi nakatulong kasi yun para matuto ako. There's a lot of realization about myself. Sa tuwing nasasaktan ako, kaya, alam mo yung mapapaisip ka. Ganoon. And then, syempre, masakit. Pag ako naman nasasaktan, parang nag-disappoint sa mga ibang tao. O kaya yung naging resulta ng maling desisyon. Mas napapalapit ako sa ipapaghan. Kasi nga, dahil wala naman akong support system, ako lang. Ever since, pag nahihirapan ako, nasasaktan ako, pagod na ako, like, yung strength ko nanggagaling lang sa faith ko talaga. Hindi ako religious, pero I have faith. Right? I know when to get my, where to get my strength. Kasi nga, wala eh. Nag-try kasi akong mag-open up sa family, sa emotions ba, magsabi ng feelings, pero talaga eh. Like, they would just read your message. Pero yung reply nila is like, parang ako mo, siisipin nila yung part nila. Yung nararamdaman nila. They don't know how to listen and understand. Ganun. So, kaya, hindi sila yung nagiging source ng ng strength ko, ng happiness ko. Iiyak lang ako. Nahihirapan kumilos ng mga ilang araw, months, I don't know. Pero continue yung pagtawag ko talaga kay God, pag-pray. Then naabot yung punto na feel ko mahihil na ako, right? Magiging masaya ulit ako. There's kasi nga sa journey na yun or sa karanasan ko na yun, may naririnig ako, natututunan kong mag-isip different perspective, right? Hindi ko lang tinitingnan yung sitwasyon sa isang angulo. Ano yun? At hanggat maaari, hindi ko sinisisi sa iba lang yung nangyari. Like, you have to admit din na may kasalanan ako. Diba? Kasi nga, we have free will. May chance tayong mag-decide. Right? So, kahit sabihin natin, may naging din, hindi magandang ginawa sa iyong tao. Ikaw, inayaan mo pa rin nangyari yun. Diba? So, ganun siya. And then, of course, ask for forgiveness. Kung alam mo, mali talaga yung nagawa mo. Siyempre, mag-ask ng forgiveness kay God. Yeah, diba? Kaya nag-i-start na, pag nag-repent ka, God will definitely help you. Really? It's just a matter of time talaga. Yun yung mahirap.
would take some time. You have to go through that heartaches just for you to learn something and just for you to get the mercy and the blessing na bibigay sa iyo ni God. So after nun, hindi ka na ulit magmahal. Yun yung nakakapagod actually. I need to learn pa. Meron pa akong kailangan matutunan. Kasi paulit-ulit lang may mga bagay ako. Like pag nagmamahal, tapos hindi nag-work. So parang may something pa rin sa akin na hindi ko nare-realize. Feel ko may mali pa rin ako decision. Minsan kasi pag na in the babo na ako, alam mo yun, na hindi mo na pinapansin yung mga red flags, right? Napapansin mo, pero parang binavalidate mo, diba? Ako na kasi, I try to understand the person. Kasi, siyempre, hindi naman lahat ng tao perfect, diba? Walang perfect. Tsaka, naniniwala ako na kung dahil ganun sila, like tayong lahat, kung ano yung nagiging personality natin ngayon is because of our previous experience or upbringing. And yun yung kinukonsider ko para mas maintindihan ng tao. Diba? Kung bakit siya gano'n. Pero madalas, ako naman yung nag-dream. Ako yung nag-take advantage. Alam mo yun, parang feel ko ang nangyayari is iniisip tuloy nila na okay lang yung ginagawa nila towards me. Like, ako, yung understanding na yun is like, parang tinutulungan ko lang sila na like, ma-inspire sila na i-improve yung sarili din nila. Kahit napaka-unfair ng mundo, kaya natin maging understanding, kaya natin maging mabait, kaya pa rin natin magmahal. Parang yun yung gusto kong ipakita sa kanila na posible, diba? How God love us. Posible siya. At kaya natin siyang gawin. Pero, hindi lahat kayang tiisin yung ganong klaseng pagmamahal. Right? Kasi yung love ni God, diba? Ipisipin mo, paulit-ulit tayo nagkakasala, paulit-ulit natin siyang dinidisappoint, paulit-ulit tayong gumagawa ng kasalanan. Pero, the moment na you repent, you ask for His mercy, He will accept you. He will bless you. Like nothing happened. So, yun yung klase ng pagmamahal na parang hindi kakayanin ng tao. Diba? Si God, He can continuously love us. He can love you continuously kahit hindi mo siya minamahal. Right? He will still care for you kahit sobrang sama mo na. At kung sa tao yun, parang one-sided yun, di ba? Hindi talaga tatagal yung tao sa ganung klaseng pagmamahal. One-sided. You will always end up choosing to love yourself kesa mahalin mo yung tao mo. Kasi madidrain ka eh, mauubos ka eh. So, ending, lalayuan mo yung tao na yun, diba? Talaga akong marunong magkwento. Pa-jump yung ano. Alay ko ba? Hindi ko kasi alam ko.
sana kung may question. Ayun. Maliliw kong may explain yung yung opinion ko. And para malaman ko din kung ano yung opinion nyo about it. Yun yung gusto kong klase ng conversation. Na-excite ako sa tuwing may nakakausap ako about things na malalaman ko how they think, how they handle things. Like, makikilala mo yung personality ng tao just having a conversation about serious matters. You know, may mga iba kasi na hindi gusto yung ganung klaseng conversation. Kasi parang masyadong nasiseryosohan sila. Pero ako, gusto ko yun. Ay, nakakapagbigay tayo ng parang kasi mo na lalabas mo yung sa loob mo. Parang helpful kasi siya. Gusto ko talagang nakikilala ko yung tao. Parang yun ako natututo na may mga ganitong tao pala. May ganito pala ng Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng sitwasyon, di ba? Mga na-experience sa buhay. So, hindi natin pwedeng i-assess yung paniniwala natin sa ibang tao. You have to respect. Respect. Kung ano yung pananaw nila sa buhay. So, na ako. Yun. Simula yung kwento sa crush, tapos biglang hindi ko naintindihan yung ano na to. Next time, mag-video ako. Mag-vlog ako. Pag nandun na ako sa Tinggalan, Aurora, kasi nagsusolid joiner ako. Nakasya ko sa amin. Wala ko ng friends na kaano ko ng adventure. Wala. May mga pili akong friends, pero syempre may kanya-kanya din silang ganap sa buhay. Pero yung friend na super kaano mo talaga, kasi yung drive ko. Wala ko yun. Ako magkaganon na, pero unfortunately wala. Kaya, syempre, hindi naman ibig sabihin na ititigil ko yung mga bagay na gusto kong gawin. Or dilimitahan ko yung sarili ko dahil lang wala akong makakasama. Yun, mas maboboring ako. Ayoko nang walang ganap. Feel ko parang hindi ako nabubuhay. So, sa next video ko, yun, gaganon-ganon ako sa Tinggalan. Meron akong nagsusolid joiner ako. Itong kasama ko sila sa La Union. Nung nag-solid joiner din ako. So, ayun, nagaya sila. So, sumama ako. Siyempre, solid joiner pa rin. Pero, okay lang yun. Gusto kong masaya ako. As long as nagagawa ko yung gusto kong gawin. Habang nabubuhay ako. There's a reason to be happy. Diba? Kahit sobrang daming reason para umiyak ka. Okay lang yan. Iyak mo lang and then find another reason for you to be happy. Okay? Yun lang yun. Bye!